Welcome to Donmar TV News Channel. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Ito ang isiniwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte na tila blind item laban sa isang presidential aspirant sa election 2022 sa kanyang talumpati sa pulong ng National and Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Mindoro. Ang PDEA, sinabi na makikipag-ugnayan na kay Pangulong Duterte hinggil sa sinabi nito para makakuha ng karagdagang impormasyon sa presidential na tinutukoy ng Pangulo. Ayon pa kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, kilala ang Pangulo sa pagkakaroon ng malawak na network at information kung kaya't naniniwala siya na may matibay itong ebidensya laban sa tinutukoy na personalidad. At bilang isang abogado aniya ay kayang panindigan ng Pangulo ang kanyang aligasyon laban sa presidential na ito. Kasabay nito ay tiniyag ni Villanueva na agad silang gagawa ng nararapat na hakbang laban sa personalidad na tinutukoy ng Pangulo sa oras na ma-validate na ito. At pag na-validate naman, kailangan gawa ng talagang trabaho. At yung trabaho yan, hindi yan basta-basta trabaho. So, I still have to confer with him at para malaman kung to find out yung personality. Pero mayroon bang presidential na nasa watchlist ng PDEA? So far, doon sa mga tumatakbo naman, tiningnan namin wala naman sa listahan namin. Samantala, hinikayat naman ng opisyal ang mga tumatakbo sa 2022 national and local elections na sumailalim sa voluntary drug test. If you have nothing to hide, sa lahat ng tatakbo, bakit hindi tayo magbigay ng specimen para ipakita sa taong bayan? Sandali, malinis ako. Nagsalita ang ilan sa mga matatagal ng mga manggagawa at kapanalig ng Kingdom of Jesus Christ o KJC na naging malapit din kay Pastor Apollo C. Quiboloy kaugnay sa sumulpot na ng mga akusasyon laban sa butihing pastor. Suportado nila ang naging opisyal na pahayag ng KJC Legal Counsel na ang naturang inihaing kaso laban kay Pastor Apollo sa Amerika ay pawang paninira lamang at bunga lang ng inggit at pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan sa loob. Naniniwala din ang mga ito na pawang paulit-ulit na lang o recycled ang mga akusasyon na ito laban kay Pastor Apollo. Ito ay dahil ang mga nasa likod ng panibagong kaso ay sila ring may pakana sa kasong isinampa laban kay Pastor noon sa Hawaii kung saan nanalo rito si Pastor Apollo. Si Loris Nepomuceno, mahigit 20 taon ng kapanalig ng KJC at naging personal assistant pa sa mahabang panahon ni Pastor Apollo ay nagsalita at dumipensa kay Pastor. Kabilang ako sa Kingdom of Jesus Christ for 21 years at isa rin ako sa mga pastoral na nabilong sa pastoral ministry ng Kingdom under sa pagtuturo ng aming mahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Para sa akin, Pastor Apollo is the epitome of love. Ni minsan, hindi niya ipinagkait ang buhay niya upang ipakilala at ipaalam sa mga tao na tunay ang Diyos at ang kalooban nito. Ang accusations against Pastor Apollo C. Quiboloy patungkol sa sex trafficking ay walang anumang basehan at pawang kasinungalingan lamang upang dungisan ang marangal na imahe ng aming pastor. Sa 21 years na nandito ako as full-time and pastoral staff bilang assistant, minsan hindi ko naranasan ang anumang pang-aabuso mula sa kanya. At lalong walang pang-aabuso ako nakikita na ginagawa niya sa amin lahat at sa mga kasamahan ko. Pinaninindigan ko ito ng aking buong buhay. Ang matagal ng KJC musician at naging personal assistant ni Pastor Apollo sa mahaba ring panahon na si Charissa Corbo ay binasag na rin ng katahimikan para patotohanan na pawang mga gawa-gawa lang ang paratang laban kay Pastor Apollo. Ako po si Charissa Corbo, 17 years in the ministry of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, with the leadership of our beloved pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, and a part of the pastoral ministry. Matagal po kami nanahimik sa mahabang panahon po dahil tinuruan kami ng aming mahal na pastor na ibigin ang aming kapwa at kahit ibigin ang aming mga kaaway. But this time around, hindi na po kami tatahimik.
hindi na po namin makain. Dahil kilala po namin kung sino si Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala po siyang ginawang masama. Purong kabutihan lamang po. Sa akin pong 17 paglilingkod po dito sa loob ng ministry, puros po pagmamahal ang aming natanggap sa aming mahal na pastor. Na kahit man po may mga disiplina kami natatanggap, ako po mismo, personally, naniniwala po na ang disiplinang binibigay sa amin ng aming mahal na pastor ay isang uri ng pag-ibig. At yun po ang hindi naintindihan ng iba sa amin na dating kasamahan namin na umalis sa paglilingkod, umalis sa ministry dahil ayaw nilang madisiplina. At ngayon, sa kalagitnaan at sa lahat ng ginawang kabutihan ni pastor sa kanila, sila pa ngayon ay ang mayroong guts. Sila pa ngayon ang mga nagwalang hiya sa aming mahal na pastor na sasabihin ang lahat ng mga kasinungalingan ito. Pinili ko ngayon na humarap sa kamera para pasinungalingan ang lahat ng mga sinabi ninyong kasinungalingan sa aming mahal na pastor. Dahil po, sino ba ang paniniwalaan ninyo? Kami na nakasama at na-encounter mismo si pastor at kami mismo po bilang parte po ng pastoral ministry ay naging malapit po. Naging assistant po ng aming mahal na pastor. Isa po ako sa mga naging malapit na assistant ng aming mahal na pastor at ng aming mga administrators. At sasabihin ko po sa inyo na wala kaming ibang nakita sa aming mahal na pastor. Wala po kaming kahit koonting masamang nakita sa aming mahal na pastor. Purong kabutihan po lahat. Isa rin ang SMNI News anchor na si Jade Calabroso sa binago ang buhay ni Pastor Apollo. Kabilang ito sa napakarami ng mga kabataan na pinag-aral hanggang sa makapagtapos ng libre ng butihing pastor. At sa halos 2 dekada niya sa KJC, pawang kabutihan at punong-puno ng pag-ibig ang kanyang nakita at naramdaman sa loob at maging sa mga taong natulungan ni Pastor Apollo na hindi mga kaanib. Well, hindi na po namin ikinagulat yung balitang lumabas ngayon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Alam ho ninyo, sa loob po ng mahigit o almost 20 years na andito po ako sa paglilingkod, marami na po kaming hinarap, marami na po kaming pinagdaan ng mga akusasyon, paninira, laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero lahat pong yon ay hindi po nagtagumpay. Kaya naman po sa panibagong hamon at panibagong kaso na kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy, naniniwala po kami ng mga kingdom citizen, the Kingdom of Jesus Christ, na ito po ay malalampasan po namin. At higit sa lahat, malilinis po ang pangalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy dahil lahat pong ito ay wala pong katotohanan. At ako naman po ay lubos na nagpapasalamat sa napakalaking pribilehiyo at pagtitiwala na ibinibigay ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kami po ay patuloy na susuporta at nasa likod po ng aming butihing pastor sa laban na ito at naniniwala po kami na ito po'y malalampasan ng aming butihing pastor. Mariin ding kinondina ni Sheila Ponsica, isa sa mga matagal na ring na-assign sa pastoral ministry, ang mga paulit-ulit na paratang laban kay Pastor Apollo. Ikinwento din ito ang kanyang naging karanasan sa loob ng KJC kasama ang butihing pastor. So yung pastoral department, parte siya sa circle ni Pastor Apollo C. Kibuloy, and lahat ng ginagawa namin is nag-a-assist kami sa pagkain, sa lahat ng sa circle ni Pastor at sa lahat ng mga sa paligid ni Pastor, at hindi po ako sumasang-ayon sa lahat ng paratang dahil hindi po totoo ang lahat ng paratang nila. Ako po mismo ang testigo. Bilang isang pastoral, naniniwala ako na si pastor ay isang mabuting tao dahil ako mismo saksi ako sa buhay ng anak. Saksi ako mismo na si pastor wala siyang ibang gusto para sa amin, mapabuti ang aming buhay bilang isang babae. Gusto niya kaming bigyan ng marangal at dignidad na buhay. At para sa akin, isang napakamalaking pribilehiyo na maging bahagi sa circle ni pastor, na maging isang pastoral, at hindi ko po pinagsisisihan na i-offer at i-alay ang aking buhay dito sa Kingdom Nation.
Tinuligsa din ni Angel Fabria ang mga dati nitong kasamahan na umalis at ngayon ay naninira kay Pastor Apollo. Anya, puro kabutihan ang ibinigay ni Pastor Apollo sa kanila, pero ang sinukli ng mga ito ay mga walang katotohanang mga akusasyon. I have been in the kingdom for 18 years and I was assigned in the pastoral for almost 15 years. Kahit saan si Pastor pumupunta, nakakasama kami. And yet yung mga pang-aakusa nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy na sex trafficking, child abuse, human trafficking, that is not true. Kasi kahit minsan, most of the times, kahit saan si Pastor pumupunta, nakakasama kami, nag-a-assist, walang mga bagay na ganun. Dito sa loob ng kingdom, puro pag-ibig at paggawa lamang ng kalooban ng Ama ang nasa puso at isinasabuhay namin araw-araw. Para sa mga kasamahan namin mga pastorals noon na ngayon ay wala na, lumabas na, ngayon ay naninira na sa aming pinakamamahal na pastor. I'm sorry to say this, but the Kingdom Nation will never be shaken. Shame on you. Sa lahat ng mga kasinungalingang pinagsasabi nyo, babalik yun lahat sa inyo. Ang isa pa sa mga news anchor ng SMNI na si Joy Tabanao ay nagpatotoo rin kung gaano kabuti si Pastor Apollo at pinasinungalingan ang mga ipinaparatang laban kay Pastor Apollo. Full-time worker po ako sa The Kingdom of Jesus Christ for 13 years. At also Pastoral Care Department under sa namumunuan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Since from the very beginning na nag-full-time ako sa kingdom, rigid talaga ang pagtuturo ni Pastor when it comes to discipline. Instilling the right values at most of all kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos sa aming buhay on a daily basis. Kung isang tao nakasentro ang utak at isipan niya sa kanyang emosyon at sa kanyang sarili, hindi mo maiintindihan ang hangarin ng buting pastor na gusto niya na gawin tayong mga may dangal, honor at marirespetuhan kahit sa buong mundo. Being in a congregation where you would obey the rules is tough and difficult if you're not disciplined and obeying it. Simply because ayaw mo magpakorek, mataas ang ego mo at pride. But still, kay pastor lang talaga makikita ang love one another. Love your neighbor as you love yourself, even to the extent in loving your enemies. Kaya nakuha ko talaga ni pastor na the more kang husgahan at akusahan, the more itripli mo ang kabutihan sa buhay mo. Kaya to those that falsely accuse the Son and the Kingdom ministry, I would like to frankly proclaim to the whole world na hindi kayo makakaabot sa posisyon kung saan kayo ngayon if it is not because of Pastor Apollo C. Kibuloy. For all that he has done, to the extent na ma-abuse ng kanyang goodness, na-enjoy nyo nga ang amenities dito sa kingdom, but in return, look at how you responded to the good that pastor has given you. Kaya nandito po ako. I am just one of those na binag ko ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni pastor at will boldly say na ang lahat ng inaakusa sa kanya ay pawang walang katotohanan at purong kasinungalingan lamang. I am here to go against those people that have been here in the kingdom and are very ungrateful since from the very beginning. Si Ruth Hamilton naman, hindi lang lumaki sa kingdom kundi itinuturing pa na tunay na ama si Pastor Apollo matapos siyang iwan ng kanyang tunay na ama. Bali, nandito na ako sa kingdom since I was 5 years old and I've been here for more or less 27 years now. Wala ko ibang nakita rin kay pastor kundi yung kabutihan talaga ni pastor. Kasi I can say na sa tipo ng tao na katulad ko na kung saan I could say that I am a difficult person to deal with. Siguro dahil lumaki ako na wala akong papa, tapos may sakit yung nanay ko. Wala akong ibang masasabi kay pastor kundi yung, at wala akong ibang nakita sa kanya kundi yung kabutihan niya sa buhay ko. Yung pagmamahal niya bilang isang ama. If there is a person na I have felt the purest love
Kay pastor ko na kita yun. Kay pastor ko na dama yun. Kasi hindi niya lang kami pinalaki bilang bata sa loob ng kaharian, kundi pinalaki niya kami bilang parang mga anak niya na talaga. Ang masasabi ko sa mga binabato ngayon ng mga false accusations sa aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, isang malaking kasinungalingan ang kanilang mga sinasabi. Dahil kilala ko sila, kilala ko yung mga pag-uugali ng mga tao na nag-aakusa kay pastor nito. Kung ano man yung sinasabi nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy, yun sila, yun ang mga gawain nila. And I can vouch for it, I can testify because I have witnessed how they lived their life even when they were still here inside the kingdom. As for our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, I have seen the goodness of our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, since bata pa ako hanggang ngayon na lumaki ako. Kasi kung tutusin, I am free to go outside of the kingdom if I want to anytime. Pero bakit nandito ako? Bakit ako nagstay dito simula bata ako hanggang ngayon? Dahil nakita ko ang kabutihan sa puso ng aming pinakamamahal na pastor. And if there is one person that I really look up to, that I want to be like, I want to be just like our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil wala nang mas hihigit pa sa kabutihan ng puso naming pinakamamahal na pastor. Sa huli, tiniyak ng mga batikan at tikalibreng mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ at ni Pastor Apollo C. Kibuloy na kumpiyansa at nakahanda sila sa anumang mga balakid laban sa buting pastor at sa mga kingdom leader. Ang mga tanong ngayon ng mga miyembro at mga manggagawa ng KJC at maging ng mga supporter o mga naniniwala kay Pastor Apollo na hindi kaanib. Bakit paulit-ulit ang akusasyon sa kabilaan ng pagkabasura ng mga unang kaso laban kay Pastor Apollo? Bakit itinaon sa panahon ng halalan kung ang sinasabing paratang ay noon pa nangyari? Bakit palaging idinidikit ang pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte at kay Pastor Apollo? Kapag paninira kay Pastor Apollo, bakit ang bilis kumalat ng balita? Pero kapag ang mga humanitarian activity ng butihing pastor o ang mga pagtulong nito sa panahon ng pangangailangan, bakit hindi magawa ng mga media giant na maibalita?